Naririnig ko nung end ng 2025, manual override mode or MOM. Mom. Ano nangyari doon? Meron pa ba yun? Binago nila para lang talagang maging consistent yung mga terminologies na gagamitin ng mga commentators, gagamitin ng mga race engineers, ng drivers, and even yung mga fan. Instead na yung MOM, yung manual override mode, ginawa na nilang overtaking mode, boost mode, and then yung recharge mode para hindi masyadong confusing. So yung manual override mode, yun yung una nilang pangalan nung mga Yes, nagsisimula pa lang sila. Tapos ngayon, binago na nila, ginawa nilang mas user-friendly or fan-friendly yung mga pangalan. So imbis na manual override mode, na very technical. Ngayon, ginawa na nilang overtake mode. O nga naman, mas malinaw, mas madaling intindihin para sa ating mga masa. Diba? Correct. So kapag sinabi ng race engineer, okay, you are now clear for overtake mode, alam na ng mga fans yun, mag-overtake na si Lando, si Pax. Mas gusto ko yan. Mas bagay sa aming mga tambay yan eh. Overtake na? O yan, overtake na! Kasi pag sinabi mong manual override mode, ano yan? Ano yan? Boost mode. Naririnig ko rin madalas yan ngayon ha. Ano yung boost mode na yan? Anong ginagawa? Kailan pwedeng gamitin? May detection zone ba to? O bahala na yung driver kung kailan niya gustong gamitin? Sa mga engine configurations or yung tinatawag nating engine modes, meron tayong boost, meron tayong attack or overtake, and then meron tayong recharge. Yung boost is when the engine gives you extra battery power. So besides dun sa internal combustion engine mo, kapag pinindot mo yung boost, bibilis yung kotse. Meaning, gumagamit ka ng extra battery power. Okay? So pwede mo tong gamitin kahit saan. Oh, so wala siyang detection zone. Pwede mo siyang gamitin kahit saan. Pwede mo siyang gamitin pag o-overtake ka, pwede mo rin siyang gamitin pag may sumusunod sa'yo na gusto mong iwan. Yes, to defend. Yes. To defend. Bago yan. Pero, ang disadvantage, kasi nga 50-50 na yung contribution ng internal combustion engine mo, pati na rin yung battery power. So kapag naggamit ka ng boost ng extra battery power, mababawasan yung contribution ng battery. Mas babagal ka and then you need to recharge. Kapag nagde-defend ka and then you use the boost, talo ka doon. Kasi sa susunod na mga corners, mauungusan ka na. Kasi mas konti na lang yung battery power mo, mas konti yung output ng engine mo nun. Mas bagal ka in a way. Oh, so dagdag na naman yan sa diskarte ng mga drivers, taka ng mga race engineers, kung paano nila ibabudget yung boost nila, kung saang parte ng karera dapat gamitin. Parang kunyari, nangunguna ka, tapos last lap na, baka smart nang gamitin yung boost mo. Kasi hindi mo naman nagagamitin yan pagkatapos ng karera, di ba? So pwede mo nang gamitin or pwede rin. Pag humahabol ka na, last chance mo na para makahabol. Go na, gamitin mo na. So, iba-ibang strategy ang pwedeng paggamitan yung boost na yan. Depende na sa mga driver at sa mga teams yan, ano? Wow! And then, you have to remember also, kapag gagamit ka ng boost, kailangan nasa straight ka para mag-activate din yung active aero mo. So, extra pace na naman yon.